Maraming salamat, Habiba. Sa ikatlong day of mourning ng bayan para sa pagpanaw ni DILG Secretary Jesse Robredo, may dalawang bulletin ang ibinigay na ang inilabas ng komite na binuo ng palasyo para sa funeral arrangements. Una ay ang nilalaman nito ang patuloy na pag-aalay ng misa sa Naga City at pangalawa ay ang paghahanda dito sa palasyo ng lugar kung saan ibuburol ang kalihim. Abala na ang Malacanang para sa paghahanda ng pagdating ng mga labi bukas ni DILG Secretary Jesse Robredo. Ang Kalayaan Hall ng Palasyo ang napiling lugar kung saan pansamantalang mananatili ang mga labi ng isa sa mga miyembro ng official family ni Pangulong Aquino. Ayon sa Bulletin No. 4 ng Committee on Funeral Arrangements and Burial para kay Secretary Robredo, 2 araw na mananatili dito ang mga labi ni Secretary Robredo hanggang muling ibalik sa Naga City sa Linggo. Ang ina ni Pangulong Aquino na si dating Presidenteng Cory Aquino ang nagbigay ng pangalan na Kalayaan Hall. Ito ay para gunitain ang pagbabalik ng demokrasya sa bansa. Ayon sa komite, tama lamang na dito iburol ang namayapang kalihim. Kabilang si Secretary Robredo sa henerasyon ng mga Pilipinong nakakuha ng inspirasyong maglingkod sa bayan mula sa EDSA People Power Revolution. Mahalaga rin sa kasaysayan ng Kalayaan Hall dahil isa ito sa pinakamatanda at matatag na lugar sa palasyo mula nang itayo ito noong panahon ng mga Amerikano. Dahil na rin sa malawak nitong harapan, ito na ang lugar kung saan mas madaling makakapunta ang publiko para magbigay ng kanilang huling respeto at pamamaalam kay Secretary Robredo. Biyernes ng umaga, inaasahang darating sa palasyo ang mga labi ng ama ng DILG. Dahil dito, kanselado ang mga misa bukas sa Archbishop's Palace sa Naga City. Ang tanging magiging misa ay 6:30 ng umaga bago dalhin dito sa palasyo ang mga labi ni Secretary Robredo. Ngunit magpapatuloy ang mga misa ngayong araw sa Archbishop's Palace. Ayon sa Bulletin No. 3, 3 ang misa ngayong araw, 9 a.m., 12 noon at 5 p.m. Samantala, patuloy pa ring hinihikayat ang lahat na makiramay at magbigay pugay kay Secretary Robredo. Sa mga Twitter messages, gamitin ang unified hashtag na Salamat Jesse. Wala pa ring tigil ang mga Twitter messages dito. Kabilang sa mga mababasa ang inilagay ng founder ng Gawad Kalinga na si Tony Meloto. Inilagay niya na when heroes fall from the sky, many more will learn to fly. Bahagi rin ng Days of Mourning ang pagbubukas ng Department of Foreign Affairs ng Book of Condolence sa mga embahada at konsulado ng Pilipinas sa ibang bansa. Para naman sa ibang mensahe, maaaring i-post sa www.gov.ph/salamatjesse. At yan ang mga balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.